kinuha ng GMA Integrated News ang kuha ng hotel CCTV sa kanya bago siya mapagpuan sa bangin. Ang mga anggulong inalis na kasunod ng autopsy sa pagtutok ni June Veneracion. Sa CCTV video ng Ayong Hotel sa Baguio, kung saan tumuloy si dating DPWH Secretary Maria Catalina Cabral, makikita ang huli ng sandali bago natagpuan wala ng buhay. Eksklusibong nakuha ni GMA Integrated News sa mga CCTV footage na hawak na ngayon ng mga investigador matapos isilbi ang sampina sa hotel ng PNP at NBI. Mag-aalauna ng hapon ang unang makikita ang paglalakad ni Cabral papasok ng driveway ng hotel. Makalipas ang 5 minuto. Tingnan mo na, mag-aalauna ho ng hapon, dumating ho sila doon sa Ayon Hotel. Ibig sabihin, nanggaling na muna sila sa Cannon Road. Nanggaling muna ho sila doon sa Cannon Road. Kasi napunta muna sila roon ng umaga doon sa may bangin. So, pumunta si Yussi Cabral. At yun yung moment na pinagbawalan ho sila ng mga kapulisan. Sinita ho sila na bawal niya. Then, bumalik sila nagpunta sila ng hotel. At kumain. At nag-check-in muna, nagpahinga muna. Malamang ito yung kasi alauna ng hapon Tuloy natin. Sunod na makukunan ng kanyang SUV na minamaneho ng kanyang driver na si Ricardo Hernandez. Kita sa CCTV footage ang pag-check-in nito sa hotel. Sa 4th floor ng hotel, lalabas sa elevator si Cabral at kanyang driver. Ihahatid siya rin sa kanyang suite bandang 1:10 ng hapon. Kita din ang pagpasok ng driver sa kanyang kwarto ng 1:20 ng hapon. Sa susunod na video na kuha ng 2:47 ng hapon, kumatok si Cabral sa kwarto ng driver at pumasok ito. Pagkatapos ay magkasunod na silang lumabas. 2:47, pumasok ko si Yussi Cabral sa kwarto ng kanyang driver. Normal ba yun na pumasok na mo doon sa kwarto pinag-check na ho ng isang driver? Ewan ko lang 2:47, wala naman kasi sinabi kung gaano katagal yung Yussi Cabral nandun sa loob sa 2:47 daw. Tuloy natin. Makalipas ang ilang minuto ay umalis ang SUV na hindi na lang dumiretso na sa Cannon Road bago mag-alas 3 ng hapon. Hindi na nakuna ng pagbalik ng driver sa hotel ng pasado alas 5 ng hapon at ang pag-alis ulit ito pasado alas 6 naman ng gabi bago mag-report sa Baguio City Police Office Station 6 sa Cannon. Hindi na rin nakita kung nakita dumating yung ulit yung kasi according to sa driver, pinatin niya dun si Cabral, iniwan niya, kasi sabi iwan muna siya, bumalik siya ng hotel. Pero dito hindi na rin nakita dumating at lumabas. May nakita rito sa CCTV, nag-exit sila So ibig sabihin, kung bumalik siya na alas 5 at nag-exit, doon ulit siya dadaan. Bakit hindi na nakita yung pagdating niya at yung pag-exit? Baka hindi na talaga siya dumating. Nakala. Pero according sa kanya affidavit, bumalik siya ng hotel. Bumalik siya ng hotel at tinanap niya rin si Cabral. Tuloy natin. Ng road. Ang ibang nilalaman ng mga CCTV ay hindi na ipinakita sa GMA Integrated News dahil kasama ang mga ito sa malalimang investigasyon ng NBI at PNP. Ayun ang nakakapagtaka. Bakit yun? Yung NBI pumayag na ipakita ito pero yung iba hindi na. So ibig sabihin, pwedeng mabigat ho yung mga hindi pa ipinakikitang video. Tuloy natin. Nang imbestigahan at halugugin ang hotel room ni Cabral, nakuha ang isang kutsilyo at gamot sa kanyang bag. If we're talking about the knife or the items that were recovered, yung knife for self-protection, while the medications, we secured that. We also took tissues so that we can study if these medications were used. Sabi ng PNP, lumabas sa laboratory test na nagpositibo si Cabral sa isang uri ng antidepressant drug.
Pero base sa mga ebidensya, pwede nang i-rule out ang foul play. Sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Ganun pa man, kailangan isa-ilalim sa digital forensics ang cellphone ni Cabral. Kaya nag-apply na ng search warrant ang PNP sa korte para ito'y makuha. What we have to determine is whether, number one, there were threats to her life. Number two, if there were any conversations she had prior to the event. Number three, if there were still transactions pending. And number four, who was she conversing with in the week before the event? Kasama sa mga unang inimbestigahan ng driver ni Cabral. Pero sa ngayon, absuelto raw siya, sabi ni Rimulya. Through our investigation so far, we see no conclusive links with him and the fall of Yusek Cabral. Sa pagsusuri sa biometric features ni Cabral, nalaman na sa kanya talaga ang katawan na natagpuan sa bangin sa Cannon Road. The fingerprints match the identity. Even non-state parties can host persons who are injured thought. The identity, her pictures match. All the biometric features show that it is her. With green. Ano, kumpirmado, fingerprint. Kasi syempre, kumuha na ng NBI clearance yan dati. So ang pinag-uusapan na lang ko dito, nadulas ba siya, nag-suicide ba, or merong gumawa sa kanya ng krimen? Yun na lang ako pinag-uusapan dito. Tuloy natin. Degree of certainty. Ayon kay Rimulya, base sa post-mortem examination, The postmortem examination showed extensive facial injuries on the right side of her face, extensive injuries on the rear of her, extensive injuries to her, the right side of her rib cage and her hands. It shows a forward motion drop from the pit. sabi ni Rimulya, ang bangin sa Cannon Road kung saan nakita ang katawan ni Cabral ay malapit lang sa isang overpriced rock netting project na base sa investigasyon ay sasabit din ang dating DPWH official. It is usual. In jump cases of suicide attempts when they jump, that they Ito nga yung sinasabi ko mga kababayan, mga ka-analyze. Kasi ano to nag-analyze ko tayo alam niyo yan mga pulis nga hindi nag-iimbestiga, di ba? Kaya nag-analyze kasi ako, ang ano ko rito, ang pinaka-analyze ko rito, hindi naman buong 100%. Pwedeng nag-suicide ito. Pwedeng mag-suicide o ano naman kanina kasi gusto siya. At ginawa niya, dinidil niya ang kanyang buhay doon sa lugar na kung saan may kinalaman siya ma-anomaly ang blood control. Tulad nga nito. Na kung saan, isang tabi lang nito, ito yung dinalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Benguet, yung rock netting. Na kung saan kasama niya si Mayor Magalong doon. At according dito kay Secretary John Vic Rimulya, sabit din daw dito. Mismo doon, sa pinagkamatay niya, sabit ko itong si dating Yusek ng DPWH Cabral. Pero, hindi mo natin sinasabi 100% agad yan. Kasi mga kababayan, marami akong katanungan tulad ko nitong mga larawang ito. Kaya hindi natin sinasarado lahat. Hindi naman na natin sinasarado lahat. Ito, tulad ito, mga kababayan. Pinalo ko yung ulo mo. Makikita nyo dyan. Makikita nyo dyan sa larawan na yan. Itong si dating Yusek Cabral ng DPWH. Suot-suot niyang ginagin dito. Parang yung ano ba tawag dito? Yung parang Highlander.
tsinelas nung mga panahon ng 90s. Oh, ayan ang makikita nyo. Talagang tsinelas. Yan talaga yung tinatawag na tsinelas talaga. Eh, kaya marami ng style. Eh, nung 90s, 80s, pag sinabing tsinelas, yan talaga yun. Ayan, oh. Pero, makikita ninyo, Hindi ko baga nakapinto. doon ho sa Vancouver, ha? Sakay na doon, ay! Nakakover ho doon sa ilalim. Galing yan, amin na. Ayan, nakikita nyo. Sa ilalim ng Kellen Road kung saan doon daw doon nakita yung bangkay katawan ni dating Yusek Cabral DPWH. Eh ano ito? Props. Ayan o. So malayo. Ha? Malayo kung ikukumpara. At meron pa makakalat mo, ha? Na kung isa sa ayan, makikita nyo dito sa screen. Hindi alam kung bakit daw dito sa selfie ni ng driver niya white ho yung damit. Pero dito sa nakita ko ng dashcam ay parang pink. Ano? Bakit pink? Yan ho yung mga katanungan. Ha? At according pa rito, ang nakakapunta rito sa isa pang pahayag ho ni Sir John Bigremulian ng BILG. Bakit? Meron siya sinasabi. Oo na ano yung sinasabi ito? Pakinggan ho natin. Mga kababayan. Pasensya na ba yun? Pasensya na po. Meron siya sinasabi na kung paano tumalon ito kung si Yusek Cabral. May na-recover na ebidensya. Dito. Ito. Pasensya na po. Ako nawawala. Pasensya na po. Dahil lang po wala pa. Yan tayo. Take off their Ito. shoes. And it was apparent that Pakinggan natin ito ulit i-review natin. Katawan ni Cabral ay malapit lang sa isang overpriced financing project na base sa investigasyon ay sasabit din ang dating DPWH official. it is usual in jump cases of suicide attempts when they jump that they take off their shoes. And it was apparent at that moment that I think her shoes were separate from the body. Dinagdagan talaga sa patos niya bago siya tumakbo. At tumalon. So it shows the psychological patterns of a jump suicide. Sa pagbabat Parang medyo parang na-confuse ako. Ganun ba ang mga nag-suicide pagtatalon? Oo ba rin yung tinelas tas tatalon? Parang ang dating magpapakamatay ka na, conscious ka pa na kailangan mo pa rin mo yung tinelas mo. Ewan ko lang Kaya, mag-libukay ng message sa comment section. Okay, kung
bibili lang ulit ako ng tigang pastel, libre ko si Nadia. Tatanong ko, balik mo pa yung chinelas mo.